Nako po! Sa atin, magandang balita ito, mga bossing. No? Hindi ko lang ho alam doon sa mga DDS. Bakit po? Tingnan nyo naman po, mga kababayan. Sikat na naman ang Davao. Ano sabi dito? PNP, ipinagmalaki ang nakuha nilang 7 milyon na umano'y ipinagbabawal na gamot. Saan daw po? Sa Davao. Anak ng putik naman talaga naman, oh. Bakit ganyan? Akala ko ba, maayos, matino, safest city in Southeast Asia ang Davao. Pero bakit naman ganito? Oh, kayo ang nangunguna sa araw-araw na ginawa ng Diyos, mga kababayan. Kapag ako ay tumitingin sa mga balita, kapag lalo na ang hulihan o tungkol sa ipinagbabawal na gamot, lagi kong nakikita, Davao. Nung kamakaraan lang, ilang milyon. Milyon ho mga kababayan, mga boss chief amo, sir, madam. Milyon po. Dehins po ito, kagaya nung sa administrasyon na talagang nakatutok lang daw, sabi nila, sa tukhang. Biruin mo, dati, dami patay. Dami patay. Sino yung mga patay? Yung maliliit nating mga kababayan. Di ba? Samantalang ito, alos patay. Pero huli, kulimbat, kulong. Mas maigi po yung ganyan, mga bossing, kesa po yung tegi. Di ba? Bakit? Nahulihan mo ng 7 milyon na ipinagbabawal na gamot. So ngayon, pwede mong usisain, alamin, tanungin, saan nanggaling ito? Sino ang mga boss ninyo? Hindi ho yung nakaraang administrasyon, datkilab ho, mga bossing No, alam niyo yung datkilab, sa salitang tondo, baliktad yun. Baliktad. Sa kanila ho, baliktad Mas okay at mas malaki yung ibinibigay na pera kapag kapatay yung nahuli. Anok ng putik naman Paano mo makukuha yung puno doon? Di ba alaga 143? Kailan ka magpapaalaga ba sa akin? Di ba? Tingnan nyo mga kababayan, ganito lang po. Yung logic nila is kapag kabuhay yan, 500,000 daw po. Di ba, Sir Sunny Reyes? Sabing-sabi po yan ni Bungo. 500,000 kapag kabuhay. Pagkapatay, 1 million. Kapag kananlaban, 2 million. Saan gaganahan yung pulis doon? Ay, tirahin na lang natin to. No? Tirahin natin kung dalawa yung pulis na humuli. Para mabilisan lang ho yung kwentasyon at yung mathematics. Okay? Dalawa pulis kunyari, yun ang huli. Pare, tirahin na lang natin to. Bakit? Pag binanatan natin to, tapos sinabi natin, manlaban, nako, malamang tag 1 milyong piso tayo. Instant milyonaryo tayo. Pero kapag kayong buhay, baka babaliktad pa, baka sila pa makaswa o whatever, tag 250 lang tayo doon. Yari pa tayo. Baka mamaya, malalaki talaga yung mga ano nito. Yari, di ba? So, ang mangyari is, itinimbuang na lang. Wala na. Hindi mo na malalaman kung sino yung mga puno niyan. Sabi ni Alonli TV, masama mga lespo nung panahon ni Duterte daw. Mga DDS, nagkalat. Nandiyan ba sila? Uy, welcome to my channel, mga DDS. Comment naman kayo. Nang putik naman, kinakabahan na naman kayo basahin natin, Eto, yung mga DDS dati, nandiyan, nagkalat. Dati, mga nagsasabi, Mark Ramos, yari ka na! Ngayon, wala nang mga maebas, Di ba? Pinoy Trending, PNP, pinagmalaki ang nakuha nilang 7 milyon na umano'y ipinagbabawal na gamot sa Davao City daw ho. Ipinagmalaki ng PNP ang kanilang pagsamsam sa ipinagbabawal na gamot na nagkakahalaga. Paulit-ulit naman to. Paulit-ulit naman. Sige, sinabi na doon sa unang linya, ipinagmalaki. Tapos ito, ipinagmalaki. Hindi. Headline pala yun. Yung pinaka title nila yung nasa ibabaw. Okay. Ayon kay PNP, nahuli umano sa isang suspect sa barangay Maa sa Davao City ang nasabing kontrabando. Operation like this demonstrate
our resolve to dismantle illegal, ipinagbabawal na gamot. No, network at every level. Ang tagumpay na ito ay bunga ng patuloy na pagtutok at malasakit sa kapulisan sa kapakanan ng mamamayan. Ayan, mabuhay ka, General Nartates, no? Ang PNP chief ho, mga bossing. So, ngayon, ano ang pagmamalaki ng mga DDS? Wala. Nung dati, nung airpat nila, yung tatay nila ang nakaupo. Piso-piso ang nahuhuli. At nagagalit ho ang ating vice-presidente, ha, mga kababayan, kapag ganito po, lalo na kapag nagpa-picture po sa bulto-bultong ipinagbabawal na gamot ang ating presidente. Hindi naman trabaho ng presidente yung magpa-picture daw, sabi ng vice-presidente. Ngunit sa subalit, nung airpot niya, kahit piso-piso, may litrato, may picture, di ba? Yun lang po kasi, pagpapakita na seryoso ang ating gobyerno upang sugpuin po talaga ang mga ipinagbabawal na gamot sa ating buong bansa. Nagpapakita ng tapang ang gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos. Di po ba? Sa kanila, that kilab nga ho, baliktad nga ho, no? Yung mga malalaki, ayun, naglipa na, hindi mahuli, hindi maaresto. Ito, ang mababalitaan mo dito sa gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos, puro po malalaki yung arestado eh. Milyon-milyon po yung arestado eh. Pero yung maliliit na mga tulak, buhay, arestado pa din ho. Hindi kami titigil sa laban kontra illegal na pinagbabawal na gamot. Ang bawat operasyon ay para sa kaligtasan ng ating kababayan at sa kinabukasan ng ating kabataan. Versus doon sa patokhang-tokhang ho nila. Ito, linggo-linggo may makikita ka. Yun nga lang po, parang puro Davao yun. Kala ko kasi, lagi nilang ipinagmamalaki, pinagyayabang, diyan daw sa Davao, safest city, di ho ba? Hindi naman pala. Tapos, pinagyabang pa nila nung panahon ng eleksyon, ang Davao daw ho, wala daw kuryente na salasalaban. Makikita mo, nung bumabagyo, bumabaha. Bumabaha, Oo. Talagang yung baha, akala mo, dagat na, pagkalakas-lakas ng unos O, pagkalakas-lakas ng alon Di ba? Nakita yung video. Yung mga salasalabat na kuryente. Ang tanong, no? Ang balita naming lahat, 51 billion. Di ba? Yung pondo, nipulong dyan. Saan napunta? Anyari. Bakit baha pa din? Kagaya lang din ho yan ng tanong natin doon kay Latobit Tiangco, mga bossing.